kabayan, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung room dito sa loob ng International Modern Hospital. So, ito yung kanilang pinto, ang laki. Tapos itong side na to, nabubuksan din siya. So kapag ka ilalabas na yung pasyente, pwede mo siyang buksan para at least mas maluwag yung daanan. Galing, di ba? Tapos yan yung breaker. Tapos meron sila ditong hand sanitizer. Tapos syempre nakalagay dyan yung kanilang hand hygiene. Kung kailan ka dapat na mag hand hygiene. Saka kung paano gawin yung hand rub. And ito yung kanilang hand sanitizer. And then, ayan, tingnan nyo. Sobrang laki. Buksan natin itong ating ilaw. Sobrang laki, no? So, lakad tayo. Ayan. So, merong curtain dito. Pwede mo siyang gamitin for extra privacy. Kung halimbawa, meron kang bisita doon sa loob tapos ayaw mong makita ka agad ng mga staff dito kapag ka pumasok sila sa pintuan. Siyempre, ayan, pwede mong gamitin itong curtain na to para meron kayong extra privacy. Ayos lang natin to. And then, punta muna tayo dito sa kanilang toilet. Yung kanilang toilet. Ang laki ng pinto. Tapos, ayan. So, ito yung kanilang toilet. Ayan. Ayan. Meron silang sabitan. Sabit ng mga gamit dito. T-shirt. Ayan. Kung anong, or towels. Tapos, meron silang handrails. So, ayan. Kung ang pasyente ay may problem with their balance or kaya naman syempre disabled or yun nga, hirap sila maglakad, pwede nilang gamitin ito. Ayan. So kung may problem yung pasyente. Tapos yung toilet nila sobrang linis. So itong mga handrails na to, ginagamit siya kapag ang pasyente ay may problem, nangihina pa or weak pa yung katawan nila, no? Ang laki ng salamin. Tapos meron siyang emergency button. Ayan. Para kung nasa CR yung pasyente tapos kailangan niya ng tulong ng mga nurses, yan, pipindutin lang nila yan. Itong pinakagusto ko dito, tingnan nyo, shower nila, rain type yun. Masyadong modern, ang ganda. Parang raindrop ba ang tawag dyan? Ayan. Tapos parang hotel, no? Mga complimentary nila, body lotion, may shampoo, shower gel, tapos merong soap, tapos ito yung dental kit, toothbrush, mga ganun. Yan. So ito yung loob ng kanilang toilet, which is sobrang modern din, laki. Napansin ko lang din yung tiles nila dito, no? So yung tiles nila hindi siya yung madulas, kaya maganda siya para sa mga pasyente. Kahit yung mga tiles nila dito sa sa wall. Tas laking mirror. Okay, so tapos na tayo dyan. So after naman, dito tayo sa mismong room. Ayan. So, meron silang TV. Ayan, TV. May sofa para sa mga bisita or yung mismong magbabantay. Tapos, ayan, may upuan dito. Tapos may mini table. Ayan. So, kanina, nandito yung kama ng wife ko. Ayan, kanina nandyan yung bed eh. Kaso umalis na sila. Dinala na sa surgery room yung wife ko. Ayan, in case of emergency, again, merong emergency call button para kung may kailangan yung pasyente,
Yan. Connected yan dun sa nurse station. Bedside table. Tapos, dito pwede mo ilagay yung mga important things, documents, papers, pera. Ayan. Tapos may telephone in case may kailangan ka na sa reception or sa guard or sa security or kung saang department man, pwede ka dyan tumawag. Tapos, ito yung kanilang cabinet. Yan. Ang ganda. Tapos, may maliit na sink dito. So, tingnan natin kung automatic niya. Yes. Automatic din siya. Tapos, yan. So, ayun. Tapos, hand sanitizer. Tapos, syempre, meron silang tapunan ng basura. Okay. Tapos, andito yung sa AC. Kapag gusto mo pahinan or palakasan. Tapos, mga ilaw. So, ito yung room tour natin dito sa loob ng patient room. Dito sa loob ng IMH, International Modern Hospital. So, yung wife ko, siya yung naka-admit dito. Actually, ano lang siya, minor surgery, pero after kasi ng surgery nila, I think they need to observe her for at least 2 to 3 hours or 4 hours maximum para makita kung magkakaroon ba ng any side effect or any problem after nung surgery niya mamaya. So, yung hospital, kahapon tumawag sa amin, tumawag siya sa wife ko, habang naka-duty kami kahapon, no? So tumawag yung hospital staff kahapon sa wife ko. They informed her na kailangan niya mag-fasting 8 hours bago yung surgery and kailangan namin makapunta dito sa hospital ng 3 hours before nung surgery. So yung surgery niya ay 10 a.m. So before 7 a.m. nandito na kami. Kaya medyo mabilisan lang yung galaw namin kanina kasi kailangan namin na mahabol yung time kasi hindi uso dito yung Filipino time, di ba? Hindi pwede dito yung Filipino time na ginagawa natin sa Pilipinas na lagi tayong nalilate, ganyan. So dito mas importante sa kanila yung time. So pagdating namin kanina naman dun sa parang admin office or admission office dun sa ground floor, wala pa naman masyadong pasyente. So after namin dun sa admission office, sinamahan kami dito ng admin staff hanggang dito sa room. Ganun yung service na ginagawa ng mga hospital staff. So ibang-iba siya kung i-compare natin sa Pilipinas na 'di ba minsan ituturo lang sa iyo kung saang room ka, tapos minsan hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung saan ba yung floor or kung saan ka dadaan, mag-elevator ka ba or maghahagdan ka. Pero dito, mismong staff nila yung sasamahan ka hanggang sa yung saan yung designated room mo. Sasamahan ka ng staff. So yun yung maganda dito sa UAE. So itong International Modern Hospital, actually first time niyang ma-admit dito, pero parang ika-third time pa lang namin nakapunta dito dahil yung 2 beses na pumunta kami dito ay consultation, tapos yung pangalawa ginawa yung consultation tapos laboratory test sa kanya and yung pre-anesthesia test sa kanya. After nun, nag-schedule na sila para sa kanyang minor surgery na gagawin ngayon. So ayun lang mga kabayan, no? Gusto ko lang magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung klase ng hospital service dito sa UAE. Hindi ako aware sa ibang service na ginagawa ng ibang hospital, pero ito kasi ay based sa aming experience dito sa IMH and hindi naman kami dito nagtatrabaho. So ito ay parang guide lang sa iba naming mga kabayan at least magkaroon sila ng idea kung halimbawa ma-hospitalize sila, halimbawa
first time nila ma-hospitalize sa UAE, especially dito sa Dubai, saan ba sila pwedeng pumunta or ano ba yung pwede nilang gawin, no? And ayun, gusto ko lang mag-share ng aming experience dito sa IMH. And so, ayun nga pala, no? Itong klase ng room na to, I think this is the private room. Okay? So, minimal lang yung mga gamit na pinakita ko sa inyo, no, na nandito sa loob ng room, pero hindi ako aware sa ibang hospital kung same din ba yung setup nila. Kung matatandaan natin sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na ward. So yung sa ward, di ba, pag pumunta tayo doon sa ward, usually sama-sama yun. Sa isang ward, kung minsan 3 pasyente, 4 na pasyente, tapos minsan halo-halo na yun na kung ano yung sakit, di ba? And then, yung semi-private naman, usually, 2 pasyente sa isang room. Tapos, meron lang divider, katulad nung, ayan, yung curtain na yan. So, meron lang divider para at least magkaroon ng privacy yung 2 pasyente. Tapos yun, yung ganitong klaseng room sa Pilipinas, ito din yung private room. So, yun. I'm not sure kung ganito din ba yung setup ng ibang hospitals dito sa UAE. I think yung iba, meron sigurong refrigerator. Siguro kapag ka VIP room, mas maganda, mas maluwag, or siguro mas high-tech yung setup plus yung mga gamit, no, na makikita nyo sa loob ng room. Pero so far, with this kind of room, tapos wala naman kaming babayaran, thankful tayo na at least nandito tayo sa magandang country ng UAE, and ganito yung klase ng healthcare system na meron sila. So kahit na hindi tayo mayaman dito, or kahit na expat tayo dito, ganito yung klase ng service when it comes to healthcare. Ito yung service na pinaprovide nila, binibigay nila sa mga taong nagtatrabaho din para sa kanilang bansa. So, thank you UAE. And thank you din sa lahat ng staffs ng IMH.